Hi guys! Isa ka ba sa mga nag-handle ng customers o client? Gaya ng sales agent, salesman or sales lady? O di kaya simpleng tindero o tindera o may sarili kang hawak na paninda? O di kaya isa ka sa mga client o customers? Ngayon, agree ka ba sa kasabihang customer is always right? Sa kasabihang ito, marami ang sang-ayon, ngunit marami din ang hindi sang-ayon. Bakit nga ba? Bilang isang mamamayan or individual, naranasan mo bang maabuso sa isang establishment o pamilihan? O ikaw mismo ang nang-aabuso? Kung isa ka sa mga humarap sa client o customers, sang-ayon ka ba sa motto na customer is always right? Naranasan mo bang minamata o minamaliit ng customer? Naka-encounter ka na ba ng client o customer or customers na feeling entitled, na tipong feeling nila alipin ka nila? Yung customers na sinasadyang magtaray kahit hindi naman dapat. Kunting pagkakamali mo lang, pinapalaki na. Yung tipong mahahalata mo na parang nangaasar. Tapos sabay sabihin sa'yo na, di ba customer is always right? Sa tingin mo, anong mararamdaman mo? Ano ang masasabi mo? Ano ang isasagot mo? Ngingiti? Sasang-ayon ka sa sasabihin niya? Sisimangot? Or sabihin depende? O magpaliwanag? Kung halimbawa naman ikaw ang client o customer, naranasan mo bang tinatarayan ng tindera? O tindero o sales agent? Or shall we say, naranasan mo ba na hindi pinapakitaan ng maganda sa tindero or agent? Ang tanong, sang-ayon ka ba sa kasabihang customer is always right? Marami akong nababasa o napapanood sa iba't ibang social media na nagsasabi, bakit ba kasi nauso pa yung customer is always right? Kaya tuloy maraming customers na mapang-abuso. Well, hindi natin sila masisisi. In my opinion naman, depende yan sa sitwasyon. May mga pagkakataon na may pagkakamali din naman talaga ang mga tindero o tindera, at minsan naman mali o mapang-abuso ang customers. Agree ka ba? O diba? Para sa akin, nobody is perfect. Lahat tayo maaaring magkamali. Kaya sana, maging mapangunawa tayo sa lahat ng bagay. Huwag basta-basta magalit o mang-insulto ng tao. Sa mga humaharap naman sa customers, gawin natin ang lahat ng mabuti sa customers natin. Huwag yung paraan na nagdadabog or kung ano man na ikaka-offend ng customer natin. Be professional. Kung tayo naman ang namimili, gawin natin ang tama, hindi yung namamahiya tayo ng kapwa sa hindi sapat na kadahilanan. Huwag magalit o magwala agad. Kausapin o pag-usapan sa mahinahon na paraan ang isang tao. In my case naman kasi, na-experience ko for several times. Maraming beses na bumili ako, tapos yung binili ko ay imbis na iabot sa akin, ay pahagis or ibinato sa harap ko. Siyempre nagulat ako, na-turn off ako sa binilhan ko or sa tindero. Kasi nagulat nga ako, pero hindi ako nagalit kasi siyempre malawak ang pangunawa ko. At alam ko na hindi naman niya talaga yun sinasadya. That moment kasi, ramdam ko kasi talaga na hindi siya galit. Yung tipong, yun na yung natural niya, di ba? Sadyang ganun lang talaga siya siguro mag-asikaso ng customers. Yung hindi siya na-orient ng tama o napagsabihan kaya hindi niya alam ang tamang approach ng sa isang customer. Ang punto ko sa scenario na to ay wag basta-basta magalit. Pwede mo siyang pagsabihan sa magandang paraan, pero wag yung agad-agad magagalit ka, di ba? For me kasi, napakaliit na bagay para palakihin. Nakaka-stress lang yun, di ba? At saka nakakapagod kayo magalit, di ba? Papangit ka lang, masira pa ang araw mo. Lalo na kung umaga nangyari, ay nako, hanggang maghapon na yan, galit ka na or wala ka na sa mood. Para sa akin, kung hindi mo nagustuhan, huwag ka na bumili ulit doon. Ganun lang kasimple. I tried also na mag-handle ng customer or customers, tapos yung customer
nagmamaldita. Yung tipong wala na sa lugar na pagmamaldita. Basta-basta na lang siya nagagalit dahil una, mahal daw. Pangalawa, bakit walang hawakan ng plastic? Siguro, di ba, hindi siya aware na bawal sa lugar ang ganong plastic. Dapat eco bag lang. At gusto niya pang ibuklat ang item agad-agad. Nagalit siya dahil hindi ko naalis agad yung tape o yung nakapulupot. Which is, may mga time din naman sa isang establishment na bawal yung buksan hanggat hindi ka siguradong bibilhin, di ba? So, may mga customers lang talaga na ma-attitude. Kaya kailangan natin lawakan ng ating pangunawa, di ba? At that time, ngumiti lang ako na parang wala lang. Pero, deep inside, sabi ko, pagbigyan kita ngayon. Kasi baka may problema ka sa inyo or sira lang talaga ang araw mo. Kaya ako ang napagbuntunan ng galit mo. Yun yung nasa isip ko that time. Pero pag sa susunod na pagbibili ka, ay ganun ka pa rin. Ay nako, supalpal ka sa akin. Yun talaga ang tumatakbo sa utak ko that time. Tipong nanggagalaitin na ako, pero syempre nandun pa rin yung pagiging professional natin kung paano humarap ng tama sa isang customer. Hindi naman maganda yung basta-basta ka na lang nagagalit. Syempre kailangan din natin na maging pasensyoso, di ba? Na-try ko na rin before nung nag-work pa ako sa isang sikat na mall sa Pinas. As in sikat siya. Number 1 siya sa Pilipinas. That time, sa food court naman ako nagtatrabaho. So, yung customer pumili siya ng ulam. Then, nung nailagay ko na sa plato, ang order niya, biglang, ay, wag na lang yan. Yung isa na lang. So, pinalitan ko. Then, nung nilagay ko na, ayaw na naman niya. So, pinalitan ko rin ulit. Tapos, nung time na yon, ilang beses, hanggang 5 times ko yung pinalitan. Kaya, nagtataka ako. Tiningnan ko siya sa mata. Binasa ko yung mukha niya, facial expression, body gesture. Tapos nung nakita ko na sa pang-5 beses, dun ko nakita na nang aasar pala talaga siya. Sabay tawa-tawa pa siya at sinabi sa akin, "Di ba customer is always right?" Di ba? So, nagpanting yung tenga ko, nag-init talaga. Aminin ko, hindi maganda yung naging reaction ko, pero tao lang din naman tayo. So, that moment, nagpanting talaga, nag-init yung tenga ko sa narinig ko. Kasi nga, kitang-kita naman na nang-aasar siya, na mapang-abusong customer, tapos sabi niya, customer is always right. Hello? Diba? At sa panahong yun, sa oras na yun, biglang bumuka yung bibig ko na hindi ko namamalayan. At ang nasabi ko na lang ay, sampalin kaya kita ng pakaliwa nang maintindihan mo ang salitang always right. Diba? Umayos ka. Umaabuso ka na, wala ka na sa lugar. Yun ang nabitiwan kong salita sa kanya. Ayun, tinginan yung mga customer. Kaya, sumimangot ako, sabay ngiti sa next customer. Kasi, di ba, hindi naman talaga maganda ang pinapakita niya. Aminin ko may mali din ako, pero mali din talaga yung pinapakita ng customer. That moment kasi wala na, ang nasa isip ko lang, wala akong pakialam kung matanggal ako. Ayaw ko lang konsentihin yung pinakita niyang hindi maganda. Diba? Ang punto ko sa scenario na yun ay huwag kang mapang-abuso. Kung isa ka sa customer, huwag kang mapang-abuso sa kapwa mo. Kumilos ng tama at naaayo na walang taong naaagrabyado at pinapahirapan. Huwag mong pagtripan ng isang tao na wala namang ginawang masama sa'yo. Diba? Hindi porket customer is always right ay manggago ka na ng kapwa mo. Tapos, yes, I believe that customers are always right. But then, hindi sa lahat ng panahon, di ba? Meaning, they have the right to choose what they want and the right to refuse kung hindi nila ito gusto. At isa pa, they have the right to ask about the product and the right to ask for assistance. But it doesn't mean na paglaruan mo ang isang staff o tindero para lang masatisfy ka sa kalukuhan mo. Kasi may mga taong ganun porket tindero lang, mababa ang tingin nila sa'yo. Kaya lang naman ginagawa nila yan kasi feeling nila, mas mataas ako sa kanila. Kaya nagiging mapang-abuso ang isang tao, which is hindi maganda. Be professional and act accordingly. Act as a mature person. Umakto ka bilang tao, hindi yung makahayop na ugali, di ba? Huwag kang gumawa ng hakbang na pagsisihan mo sa bandang huli. Huwag kang gumawa ng masama sa kapwa mo dahil feeling mo mas angat ka sa posisyon nila. Dahil kahit gaano kakayaman, kaganda o kagwapo, hindi yun basihan para manggago ng kapwa mo.
Dahil sa mundong ito, pag namatay ang isang tao, 'di ba? Babalik tayo sa pagiging alikabok lamang. So, ikaw ba? Ano ang opinion mo? Anong masasabi mo sa topic natin ngayon? Just comment down below